3 kilong patatas. Ikaw naman, dagdagan mo na yan ng 2. Ikaw naman, malulugi ko sa iyo eh. Ako ikaw, malulugin. Ako, maniwala ako. Ikaw talaga, Mary, oh. Utang pa yan. Sa katapusan ba ang bayad yan? Payag ka? Naku, ang bait mo talaga, Mr. Hobbs. Siguraduhin mo lang sa katapusan ng bayad, ha? Asahan mo. Salamat po. Babalik po kayo, ha? Pwede ikaw talaga. Nakinis ka ba, ha? Pwede, ano ba yung binabasa mo? Tungkol sa mga dugong bugaw sa Inglaterra. Dugong bugaw? Oo, tignan niyo. Ang daming litrato ng mga taong dugong bugaw. Oh, Dugong bugaw? Masyado sila maarte. Mga hambog. Tignan mo nga. Napakayayabang umasta. At minamatan nila ang mga katulad natin. Ayoko sa kanila. Nakakainis! Sir Hobbs, talaga bang ayaw ninyo sa mga taong dugong bugaw? Hindi sa ayaw ko sa kanila. Nasusuklam ako sa kanila! Ewan ko ba kung bakit parang importante sila. Ang yayabang pa at sobra akong mag-aasta. Pero balang araw, yung mga hari at prinsipe niyan, lagot sila, makikita nila, babagsak sila! Mr. Hobbs, marami ba kayong kilalang mga taong may dugong bugaw? Ano? Di isa wala akong kilala. Ganon, ba't nagagalit kayo? Baka gusto mo ng mansanas. Salamat to. Sarap nito. Minsan, nakakita ko ng dugong bugaw sa harap ng isang hotel. Alam mo ba, inis na inis ako habang tinitignan ko siya. Nakakainis, napakayabang. Inis mo kayo? Oo, makita mo lang maiinis ka sa mga arte nila. Pagkayayabang, maalala ko lang galit na ako. Hindi ko kasi maintindihan, Mr. Hobbs. Bakit to? Salbayo ba mga dugong bugaw? Hindi lang sila salbahe. Kung papasok sila dito sa tindahan ko, hindi ko sila pauupin kahit dyan sa barilis na yan. Yung mga prinsipe niyan, hindi makakaupo dito sa tindahan ko kahit saan dito. Kung maaari lang, hindi ko sila papapasukin dito sa tindahan ko. Kahit anong mangyari, hindi sila makakapasok dito. Naku, may dumating na makukulit. Ito naman si Mr. Hobbs, hindi kami makulit. Siguro hindi kami kasimbay si Sadie na sinasabi ninyo. Pero hindi kami makukulit. O nga naman, pabihira. Eh, kaysa naman ikumpara ko kayo kay Sedi, hindi naman kayo katulad niya. Ano? Ay, Ano kayo ngayon? Sadie, sarap niyan ano? Tingin mo naman oh. Oh, kaya lang, may kagat na eh. Gusto mo kahit may kagat na? Salamat, Sadie. Balik talaga ni Sadie. Anong sabi mo? Yan talagang balak mo, no? Ginaya mo si Sadie, soli mo yan. Talabay, ikaw lang. Kagat-kagat na lang, di ba? Mas masarap yun. Kagat-kagat. Okay. Hoy kayo, huwag niyo nangagawa si Sedi. Halika kayo at kumuha kayo dito. Sige-sigitan na kayo ng manzana. Danan! Hindi kayo Sana nandito si Eric. Kumusta na kaya yung mami niya? Magaling na kaya siya ngayon? Eh, sabi ng mami ko, mabuti na raw walagay. Pero, sana nandito yung daddy niya, no? Para masaya na sila, wala nang problema, no? Yun ang nakakatuwa. Teka, di ba yun ang daddy mo, Chedi, yung kausap na isa mama? Yun ang talagang kailangan mangyari, Mr. James. Daddy! Dad! Daddy! Ako pa ang anak niya. Cedric, pinakikilala ko sa iyo si Mr. William Habersham. Habersham, ang anak ni Cedric. Siya pala si Master Cedric.
Kumusta po kayo? Ako po si Cedric Errol. Ako si William Havisham. Ikinagagala ko kayong makilala. Katrabaho po kayo ng daddy ko, Oo, Sedi. Meron nga pala kami mahalagang pag-uusapan. Ceddy, ayos na kami. Teka, hintayin niyo ako. Sandali lang. Ikinagagala ko po kayong makilala, Mr. Havisham. Ganon din ako. Kinagagala kita makilala. Alis na po kami. Sige na. Ote na kayo! Hey! Oh! Huwag na yan! Huwag na kayo! Hoy! Dali na! Paano na, James? Doon sa bandaro ng coffee shop. Sabi siya, paano ang aking asawa at ang aking anak? Kapitan James, huwag niyo naman akong bigyan ng problema. Mag-isa kayong pinauuwi ng konde. Ngunit ako may pamilya na, Habi Siyam. Anong mangyayari sa kanila? Kaya ng utos niya, isang ticket lamang ang binili ko. Uuwi na ako bukas na Inglaterra. Ako'y nag-aalala para sa aking ama. Nakikiusap ako, huwag din ang bigyan ng alalahanin ng konde. Siya'y may malubhang karamdaman. Kaya utang na loob, Kapitan. Huwag niyo nang bigyan ng alalahanin pa ang mahal na konde. Pag-isipan niyong mabuti, Kapitan. Ginagawa ko ito alang-alang sa inyong ama. Hindi ako magpupunta sa Inglaterra na hindi kasama ang aking anak at ang aking asawa, Havisham. Ito ang aking kondisyon. Kailangan kasama ko silang dalawa sa aking pag-uwi. Napagutusan po lamang ako ng inyong ama. At ang biling sa akin ay kayo lamang mag-isa ang uuwi. Kaya huwag niyo nang bigyan ng alalahanin pa ang inyong ama. Na ito ang ticket na ipinabili sa akin ng inyong ama. Bukas po uuwi na ako sa Inglaterra. Nakikiusap po ako sa inyo at ipansin. Kayo na lamang pong mag-isa ang umuwi at huwag niyo nang bigyan ng dagdag na alalahanin pa ang inyong mahal na ama. At nang huwag nang lumalang kanyang karamdaman. Alamat Natang Bihira. Kumusta ka na, Faye? Ano na ang pakiramdam mo? Bumaba ng lagnat ko. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Napakalaki ng naging tulong ni Ceddy. Oo nga. Napakabait talaga sa atin ang pamilya ng mga Errol. Malaking naitulong nila sa atin. At dahil doon, dapat ay magpagaling ka na kaagad. Hamo. At ngayon nakakita na ako ng trabaho dito. Ako nang bahala sa inyo ni Eric. Itataguy ko kayo mag-ina. Ceddy, pwede na pala ako maglaro bukas. Uy, talaga, Eric? Yun ang sabi ni Daddy. Hindi na raw ako kailangan magtrabaho. Uy, gandang balita niya. Uy, Nabigla lang ako kaya ako nahulog. Ceddy, salamat ha. Basta ko, Eric. Okay lang. Okay. Sabi pa ni Eric, Mami, hindi na daw magsiserve ko ng daddy niya. Kasi nakakita na raw ng ibang trabaho dito ang daddy niya. Talaga? Mabuti yun. Salamat naman kung gano'n. Oh! Honey, eto na kape mo. HD encode by Carlalo 16.
Sedi? Anong tinitingnan mo? Kayo po, Daddy. Ha? Bakit? Marami ba ang mukha ko kaya mo ako tinitingnan, Sedi? Dear, kaya nagtataka si Teddy dahil sa mga kilos mo. May problema ka ba? May gumugulo ba sa isip mo kaya ka nagtataka? Ah. So, Sedi, panahon na para malaman mo, anak. Kayo mo nga naman, ang laki-laki mo na ngayon. Alam mo bang sa Inglaterra ako pinanganak? Opo. Pinanganak ako sa isang napakagandang lugar. Maraming punong matataas. Madahon. Parang mga gintong sibat ng mga tangkay kapag naaarawan sa hapon. At marami ring usang gumagala. Napakaganda ng lugar na yon. Ang mama ko, namatay siya nung kasing tanda mo ako, Sedi. Kasing tanda mo ako noon, Dad. Patapos na noon ang taglamig at papasok naman ang spring. Mama! Mama! Malungkot na malungkot ako dahil mahal na mahal ko si Mama. Pero alam mo, Sedi, napakahirap na buhay sa kanyang. Mabuti na lamang at hindi ako nag-iisa noon, Sedi. Napakarami kong kaibigan. Pinasaya nila ako matapos mamatay si Mama. Ikaw, masaya ka sa piling ng mga kaibigan mo, hindi ba? Pero nagka-away din kami kung minsan. Madalas nga kami mag-away eh. Pero mahal ko naman sila. Mabuti naman, Sedi, at nagmamahalang kayo magkakaibigan. Pero alam mo, ganyan din ako noon. Isa pa, mabait ang aking kapatid na lalaki. Kapag malungkot ako, sinasasaya niya ako. Noong isang buwan na namatay ang kapatid ko, dinamdam ni Papa ang nangyari. Ako'y pinauwi ng aking papa sa Inglaterra. Papa niyo? Oo, Sedi, ang aking ama, ang lolo mo. Gusto niyang umuwi na ako sa Inglaterra. May lolo pa ako, Daddy? Nabigla ka ba, Sedi? Siya'y nakatira sa malayong lugar. Nasa Inglaterra siya? At may sakit ka siya, Dad? Oo, kaya nga ako nag-aalala, Sedi. Eh di dapat pala puntahan mo siya. Pero hindi ganun kadali yun, anak. Di malungkot siya ngayon. Yun nga ang gusto niya, anak. Nadalawin ko siya sapagkat siya'y nag-iisa na. Di puntahan mo na, Dad. Pag-isipan natin, Sedi. Sigurado ko gusto niya dalawin niya siya. Dahil siyempre may sakit. Di ba, Mami? Nung may sakit ang Mami ni Eric, dinadalaw natin siya. Kaya gagaling din si Lolo pag dinalaw mo siya. Daddy! Di ba, Daddy? Puntahan mo na siya ngayon. Tama si Sedi. Dapat kong dalawin si Papa. Dapat umuwi ako agad sa Inglaterra. Bakit hindi ka pumunta kung kinakailangan? Pwede ba? Yan ang salo! Ako na! Encoded by Carlo Loy 16. Ay,
Mabuti siguro kung mag-isa kang lumakad. Hindi ba? Hindi maaari, Alex. Ang gusto ko, tayong tatlo ang lalakad. Di ba yun ang kagustuhan ng papa mo kung mag-isa ka lang na umuwi? Isa ka lang? Ay, desisyon na ako. Tayong tatlo ang lalakad. Sama-sama tayong pupunta sa Inglaterra. Pero iisa lang ang ticket mo sa vapor. Huwag mong problemahin yun. Ako ang bahala doon. Huwag na natin pag-usapan pa. Tayong tatlo ang dadalaw kay Papa. Pagkatapos, dadalawin natin ang libingan ng ating kapatid. Ay, hindi. Maureen, Ha? mukhang nag-aaway na naman si Boss James at si Boss Alex. Ano kaya pinag-aawayan nila? Oo nga, no. Baka nagpapaliwanagan lang silang dalawa, kaya ganoon. Di ba? Anong gusto mo mangyari sa akin, James? Kailangan kita rito. Huwag mo akong bigyan ng problema. Nag-iisa ako rito eh. Ano ka ba? Nakikiusap lang naman ako sa iyo, Alex eh. Unawain mo naman ang nangyari. Pabalihin mo naman ako kahit kaunti lang. Alex, yun na naman. Kailangan. Hindi pwede. Alam mo namang hindi pwede yung magpabali sa mga empleyado natin, hindi ba? Alam mo ang patakaran natin. Oo, alam ko. Pero nakikiusap lang naman ako sa iyo, Alex. fb.com/Olamat Kahit kaunti Nathan talaga lang. Bihira. Saan mo ba gagamitin ng pera na kailangan mo? Ha? Pupunta ako sa Inglaterra eh. Ano? Inglaterra? May dahilan ako kaya kailangan akong pumunta sa Inglaterra na kasama ko si Annie at si Sedi. Sama mo si Annie at si Sedi? Oo, kaya nagmamakaawa ako, Alex. Hindi. Sabi pwede eh. Alex, Wala na tayong dapat ang pag-usapan. Tapos na ang usapan. Alex, nagmamakaawa ako. James? Ano nangyari? Maputla ka. Bakit ba? May nangyari ba sa inyo ni boss? Wala. Alam kong ipinanganak sa Inglaterra ang daddy niya, pero hindi ko alam na buhay pa ang lola ni Sedi. Akalain mo, may lolo ka pa pala. Talaga bang hindi mo pa nakikita ang lolo mo, Sedi? Sigurado mo? Oo, talaga hindi pa. Ano kaya yung klaseng tao? Mabait kaya siya, ha? Sedi? Sigurado ako, mabait ang lolo mo. Oh? Eh, yung lolo ko laging galit sa akin. Hindi naman siya mabait. Pero siyang galit sa tao. Eh bakit? Hindi naman kapares ng lolo mo ang lolo ni Sedi, hindi ba? Ganun ba? Dahil iba ang lolo ni Sedi. Malay naman natin. Kung mabait nga talaga yun. Basta. Mabait ang lolo ni Sedi, Roy. Mabait. Diba, Sedi? Oo, alam ko. Mabait ang lolo ko. Mabait. Paano mo nalaman? Di mo pa siya nakita. Kasi papa siya ng daddy ko. Oo, kasi papa siya ng daddy mo, hindi ba, Sedi? Talaga sigurong mabait ang lolo mo, Sedi. Kailan ba ang punta nyo sa Inglaterra? Aalis na daw kami, basta naka-impake na kami. Tuloy, bukas yan. Tinatawag niyo ako? Kunin mo yung envelope sa mesa. Buksan mo. Alex? Hindi ko pwedeng subayin ang isang kumpanya. Pero ako, mapagbibigyan kita. Pero ako, pwede kitang tuutan.
naman ay huwag naman sumama ang loob sa atin. Maraming salamat. Lolo, kayo. Siyempre. At ikaw, gusto ka rin yung nakilala.ホッブスさんは貴族って悪い人だって言ってた。あれ？それじゃあ父さんも貴族なの？次回紹興酒セリ、おじいさんは悪い人？きっと見てね。